today, i-share ko sa inyo yung experience ko, no? Base sa experience ko about sa how to create consistent video. Kung paano mo gawin yung unang video mo which lead you na magiging consistent ka. So, once again, hindi ako ganun ka hindi ako ganun kabitiran dito sa YouTube. 3 years pa lang ako dito sa YouTube as a simple and normal YouTuber. So, yung natutunan ko is based talaga sa experience ko as a YouTube creator. So, yung mga natutunan ko sa mga malalaking channel na nagtuturo, na nagbibinta ng mga courses, mga program, nasasali ka sa kanila, is nanonood ako ng mga ganon na mga content or mga creator na nagtuturo, tutorial strategy, then ina-apply ko sa sarili ko ang yung mga tinuturo nila na about sa YouTube. So, dyan lang nanggagaling yung basically yung knowledge ko at yung personal experience as a YouTube creator. So, gusto ko lang siya i-share. Sabi ko na noon sa inyo na gusto ko lang sa channel nito, YouTuber channel, na magturo or mag-guide o mag-share ng experience lang base sa mga natutunan ko na mga simple lang, which is siguro makakatulong. Yes, makakatulong sa iyo as a simple and new, bago pa lang, baguhan dito sa YouTube. I know makakatulong ito sa iyo dahil I know na galing din ako dyan. Galing din kami dyan. Kung ano ka ngayon, bago ka ngayon sa YouTube, galing din kami dyan. Galing ako dyan. I know yan. Sabi ko noon sa last video ko nga, siguro magbisaya na lang ako dito para ma-deliver ko ng sakto yung mga words ko. Pero kasi mas gusto ko i-level up konti ang channel na to, so I need to try my best na mag-Taglish dito sa kwentong Bisaya, okay? So, we will make it Taglish na lang dahil nahihirapan ako mag-Tagalog na straight and English na straight. And sorry for that part, okay? So, okay, let's go to the create a consistent video. So, bakit mo mag-create tayo ng consistent video? Si algorithm, pag nakita niya you are consistent, so napapansin ka niya agad-agad dahil naman nagpapansin ka. 'Di ba? So, if you upload video, constantly, napapansin ka. Okay? So, ano bang meaning ng consistent, YouTuber? It doesn't mean na everyday ngayon, araw-araw ka mag-upload. It means na consistent, magpapansin ka kahit isang beses. Magpapansin ka kahit isang beses sa, algorithm ng YouTube. So, example lang, if bago ka pa kasi you don't have any subscribers yet. So, kailangan mong gawin is kung saan ka sa tingin mo is kung sa tingin mo dyan ka, may oras, may time. So, I want you to create one video only. So, for starting now, so mag-create ka muna ng isang video and lagyan mo siya ng schedule. So, before ka mag-create, before mo siya i-publish, okay, if nag-create ka, okay, but before mo siya i-publish, para magiging consistent tayo dito, lagyan mo siyang schedule. So, mag-schedule ka ngayon, mag-isip ka kung ano yung schedule na dapat sa'yo. For example, nag-upload ka na, pero kailangan mo siya i-schedule kasi. So, kailan mo siya ipapublish for 1 week. For example, isa lang muna dahil bago pa tayo, wala tayong subscribers, so wag agad-agad dahil wala din yung views, wala din yung ganun dahil nga bago pa tayo. So, first mo ngayon sa isip mo is schedule. So, mag-schedule ka muna for 1 week. Saan mo siya i-publish? So, mag-isip ka muna, yes, Monday to Sunday. And aling oras. So, ang advice ko for publishing your video in a public, I want you to publish that nga nandyan ka yung nang mismong nandyan ka sa cellphone mo or nandyan ka lang sa bahay mo na wala kang ginagawa ba. So, okay lang naman kung may
unexpected na mga nangyayari. So, ano yan, exempted na yan. Pero sa tingin mo, for example lang, sa akin lang, for example lang, so, for example, Sunday, yes, Sunday kasi may oras ako na magtingin sa, cellphone ko or sa channel ko, so I want to publish it Sunday. So, bakit Sunday na nandyan ako, nakatingin ako? It's not because tinitignan ko yung algorithm, analytic. No, it's not the part of that, it's not the side of that because hindi pa ako marunong talaga ng mga, analytic, mga ganon. So, basically, this 2026, ang the advice of the karamihan kasi ng advice ng mga YouTuber na mga malaki na yung bahay nila, they said you need to reply right away. So, I want na nandyan ako, nakatingin ako sa channel ko because naghihintay lang ako ng mga comment, kung sinong magko-comment dyan sa ginagawa ko or na-upload ko na video ngayon, I want to reply right away. So, yan ang reason ko nga bakit pinapublish ko yung video ko nga nandyan lang ako sa bahay na wala akong masyadong, hindi ako busy. Okay, so para makareply ako right away sa mga comment ng video ko. Because 2026, ito talaga ang pinaka-importante ngayon is yung engagement. Maraming nangyayari pero wag muna natin i-discuss ngayon bakit ba. But I will tell you, if someone comment in your video, especially very friendly, very siya mag-comment, very yung comment niya is nakakaano ng puso, feel mo talaga nanood siya. Yes, tingin mo nanood talaga siya, naghatag siya ng comment sa video mo. Yes, please protect your viewers, your commenter. Yes, i-love mo sila ng i-love. And always reply to them right away. Kung may oras ka na, mag-reply ka kaagad sa kanila. Hopefully, because that's engagement. Okay, yan ang engagement natin. Yes. So, dyan na makikita ng isang algorithm na, yes, you are a consistent YouTuber dahil nag-upload ka and you're consistent reply ka agad sa mga commenter natin, ang mga viewers, audience na comment. So, ilalab ka ni algorithm. So, okay. So, yan na. So, may isang video ka na. So, na-set mo na siya, na-sked mo na siya. Alam mo na kung kailan mo i-publish. Okay? So, next natin is ano ba yung, if ever, okay, may schedule ka pero wala pa akong video, PodTuber. Okay, ano ba yung gagawin ko, PodTuber, para maka-video ako na which bring me into the long run or ma-consistent ako. So, ito lang. Bago ka pa kasi, I know that doon, hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo. Okay, hindi mo alam kung ano yung, dahil ang rami nating ginagawa everyday, pero hindi mo alam saan dyan ang consistent ka. Okay, so ganito na lang. Mag-isip ka kung ano yung yung ginagawa mo na happy ka, or ano yung ginagawa mo always na ginagawa mo siya always. Okay, ginagawa mo siya always, plus gusto mo siyang i-share sa akin. Gusto mo siyang i-share sa amin, sa mga viewers mo, sa mga nanonood sa iyo, gusto mo siyang i-share. Okay, gusto mo siyang kunan ng video, mag-video ka sa kanya, sinishare mo siya, masaya ka, ibahagi siya sa amin, as a viewer, as a audience mo ako, okay? So, happy ka na kunan mo siya ng video and i-share sa akin. Yan ang magiging target mo na video para magiging consistent ka. May upload ka every week sa YouTube. Okay? For example, example lang ito pero maraming pwedeng gawin. For example, gusto mo magluto dahil nagluluto ka everyday, or naglilinis ka ba ng bahay everyday, or nag-garden ka ba everyday, or may palagi ka ba pumupunta sa coffee shop everyday, or hindi everyday naman, pero usually mo siya ginagawa ba? For example, every week nagkakape ka, every week kumakain ka ng fast food, every week may ginagawa ka talaga na hindi mo kaya hindi gawin siya, parang gano'n na lang. So, parang gusto mo siya i-share, or baka naman may pet ka sa bahay ninyo, which is love mo yung pet mo, gusto mo siya i-video and introduce mo siya as a content mo. Yan ang gawin mong video, ikaw at siya, parang gano'n. So, yan lang ang kunan na pansin mo na ginagawa mo everyday. Wag mo kunan lahat dahil baka malito ka. So, yan lang. Ang focus mo muna is yung bagay na parang happy ka na ginagawa mo siya and happy ka na i-share mo siya. So, i-share mo siya, i-publish mo siya sa YouTube na masaya kapag ma-watch ko siya. Okay? So, yan ang idea. Yan ang idea natin para sa video mo
ngayon, okay? Para magiging consistent ka in the long run. Hindi ka mag-stop. So, PodTuber, paano ko ba gawin ng maayos or paano ko ba gawin yung first video ko? Okay, for example lang, PodTuber, gusto akong magluto ng spaghetti today. So, sabi mo, gusto ka magluto ng spaghetti today. Paano ko ba gawin yan? Okay, so yung spaghetti mo today, kailangan makahanap ka niya ng ang pag-upload kasi ng video sa YouTube, ang pinaka-important dyan, you need to give value and educate. So, you need to upload video nga sa tingin mo nakaka-educate sa akin or nakaka-give ng value or nakashare ka ng strategy mo na hindi ko ginawa, na ginawa mo para may learning ako, may na-learn ako sa pag-watch ng isang video mo. I will teach you this step by step, okay, na palaging ginagawa ko ngayon. Okay, hindi ko to ginagawa noon. Wala akong ganito noon. Ngayon lang talaga ako gumagawa ng ganito na guidance sa sarili ko. So, bakit ba spaghetti yung luto natin ngayon? Okay, yan ang ilagay mo sa isipan mo. Bakit ba ako mag-spaghetti today? So, for example lang, okay? So, iharap mo yung video mo sa iyo or kung ayaw mong iharap sa iyo, pwede din iharap mo sa mga, parang, you need to tell story kasi. Kailangan may istorya kasi yung video na gawin mo ngayon. You need to storytelling, sa video mo, nagagawin mo. So, you need story. Kung para sa akin lang, iharap mo yung camera sa'yo and you will talk to the camera, okay? Mag-practice ka na magsalita ka sa camera. So, isipin mo lang yung lens ng camera mo is ako yan. Kami yan na viewers mo na nagsasalita, na nag-watch sa'yo today. So, magharap ka sa camera, magharap ka sa lens. So, we will talk to the lens, okay? Best friend natin yung camera natin, yung lens ng camera natin, okay? Ikaw. So, yes. So, ganyan. So, magharap ka sa lens and sabihin mo dyan, for example lang, sabihin mo nga, nag-crave ako ng spaghetti ngayon dahil hindi na ako kasi nakakain ng spaghetti ilang months na. Then, yes, magluto na lang ako ng spaghetti magluto na lang ako ng spaghetti kaysa magbili ako dahil wala naman akong budget para magbili ngayon ng spaghetti na sa labas. So, na lang, sa loob na lang ako mag-spaghetti. Dito na lang sa bahay ako mag-spaghetti. And, yes, yan na lang gagawin ko dahil gusto ko talaga kumain today ng spaghetti. Kaya, I need na magluto na lang ako. I need to cook the spaghetti na ngayon dahil crave na talaga ako. Gusto ko na talagang magkumain ng spaghetti dahil ilang buwan na hindi na ako nakakain ng spaghetti. So, yes, luto tayo ng spaghetti ngayon. Okay? So, pag ganyan mo, yes, luto tayo ng spaghetti ngayon. Wag ninyo tong kalimutan. Okay? This is a reminder. Wag niyo tong kalimutan na before mo iharap yung camera mo doon sa mga recipe mo or sa mga gagawin mo, anuhin mo muna kami. Sasabihin mo muna to sa camera na, let's go na guys, luto na tayo, samahan niyo ako. For example, like that lang. Tara na, magluto na tayo. Parang ganon. Wag na nating pahintayin. Wag ko na kayo pahintayin. Okay, let's go na guys and magluto na tayo ng spaghetti dahil gutom na ako. So, ganyan. Then, stop mo yung video mo. Okay, stop mo yung video mo. Then, iharap mo yung video mo sa mga recipe mo. Okay, so doon ka mag-start na sa mga ipakita mo. Then, magpakita mo yung recipe mo. So, dito na. So, ano yung gusto mo is BGM ba? It's background music, background ba yung gagamitin mo? Background music? Or nagsasalita ka ba? O nabo-voice over ka ba? Yan, mamili ka lang dyan. Ano yung, gusto mo ba? Okay? I know, mahirap ang voice over. Mahirap din, maghanap ng music ngayon. So, yes, mahirap. Pero yes, kaya mo yan. I know, kaya mo yan. Kunti-kunti lang, no? So, okay, pag hindi mo pa siya kayang i-discuss or para sa akin kasi, mas madali lang kung i-discuss mo na lang magsasalita ka habang nagbi-video ka kung hindi maingay sa bahay ninyo, di ba? Kung maingay, wala na. Need ka na ng background na yan dahil maingay yung family mo. So, ka na lang background music, then you will write na lang the caption kung ano yung pinapakita mo. Ipakita mo sila ng isa-isa. For example, yes,
ito yung example lang ha. So, naharap mo na yung camera sa recipe mo. So, pakita mo doon yung, ito yung spaghetti, ito yung condensed milk, ito yung yes, ito yung pork, ito. So, yan. Ipakita mo sila. Kung kaya mo, kung kaya mo i-share yung mga value nila or mga prices nila, pwede din. For example, ito yung Del Monte na ketchup sauce na binili ko, siya, 200 pesos siya, 30 pesos, ito yung gagamitin ko na pork, ito lang yung, ang meron ako na mga recipe sa spaghetti natin, pero yan, ganyan. Then for example, may ginagawa ka na sa spaghetti mo na hindi usually ginagawa ng karamihan, yan ang nagbibigay ng sa'yo, point sa'yo. For example lang, so sa spaghetti ko, nilalagyan ko niyang ng condensed milk, ganun lang. So example, sa spaghetti ko, di pwede walang condensed milk. Yan, dyan ka papasok yung mga kaibahan mo sa iba, di ba? So maglagay ka na, for example lang, sa spaghetti ko, ito yung ginagamit ko, nilalagyan ko talaga ng condensed milk dahil iba talaga yung lasa pag meron ito siya sa spaghetti ko. So, ganon mo siya, i-explain mo siya, i-discuss mo siya, yung mga recipe mo, yung mga seasonings mo sa pagluto mo. So, yes, nagsishow ka na dyan ang result. I-share mo yung result. Oo. Yung iba kasi, sinastop na nila dyan ang pagluto din. Tapos na. It's okay lang naman. Wala naman akong comment dyan dahil nga sa mga baguhan pa, especially hindi nila alam kung ano yung guidance or anong step nila para hindi boring yung video nila or parang maging mataas yung duration mo, parang ganon ba. So, yes, wag mo i-stop dyan. Kung pwede, wag mo i-stop dyan na tapos na yung pagluto mo. So, ipakita mo sa amin yung resulta ng pagluto mo ng spaghetti. Ano ba yung result? Tapos na nga eh. No, I mean, the reaction mo. Ano yung reaction mo sa niluto mo? For example, yung pag-taste ba sa luto mo? For example, kuha ka muna ng konti sa spaghetti mo. So, kuha ka ng konti sa spaghetti mo. Then, try mo tikman. Okay lang naman kung ayaw mo mapakita, ipakita mo yung spaghetti mo na tinitikman mo siya, kinukuha mo siya, then kinakain mo siya, then sabihin mo sa amin or i-share yung result mo ba. So pagkain mo, i-share mo doon na iba talaga guys pag meron nila, iba talaga pag nilagyan ko ng condensed milk yung spaghetti ko. Parang gano'n, masarap talaga siya. Yes, masarap talaga siya. Ganun, blah, blah, blah. Yes, ganun ang, ganun yung, result, yung emotion mo, yung reaction mo sa pagluto mo nung ending ng, pagkatapos ng lutuan mo. So, kailangan mo siya tikman para i-share mo sa amin ang mga lasa, mga yung masarap ba? May kulang ba? Parang ganun siya. So, nasatisfy ka ba? For example, kumain ka, tapos ka na kumain, sabihin mo, yes, salamat, nakakain ka na ng spaghetti. Share your result. Share the result of your, ginawa na video. Ganon. Yes, share with us. Okay? So, i-share mo. So, pagkatapos mong i-share, kung sa tingin mo na kailangan namin siyang gawin, mo sa amin. Sabihin mo sa amin na, guys, iba talaga pag may condensed milk ang spaghetti, kaya if I were you, try mo lagyan ng konti condensed milk yung spaghetti mo, ganon. Or else try nyo yung mas Del Monte sauce or yung mga sauce na feel mo mas masarap siya kaysa ibang sauce, parang spaghetti sauce or parang ganon siya ba. So try mo i-suggest sa amin. Yes, suggestion. Yes, try mo i-suggest sa amin na guys, baka mas masarap pag nilagyan mo talaga dahil masarap talaga siya, tinikman ko yung luto ko, ganon. So, itry mo siya na isuggest sa amin yung ginagawa mo. Okay? Dahil dyan, naka-points ka na ng educate sa akin, educate sa mga viewers mo, sa audience mo, naka-educate ka na. Yes. Yes, and pagkatapos yan, yes, ito na yung ending ng video mo. So, tapos ka na nag-suggest na sana gawin namin yung ginawa mo. Okay? So, ito na yung ending. Yung ending is kung pwede lang magyaya ka na mag-like kami, mag-comment kami, and mag-subscribe kami sa channel mo.
Yes, kasi yung baguhan pa kasi tayo, need kasi natin yan. Ako noon din, alam ko yan, nahihiya ako nahihiya talaga ako magsabi, subscribe naman dyan, like and comment, parang nakakahiya minsan ba, dahil nga, very small pa yung channel natin, which is, kailangan pala natin yan, yung mga small channel. Yung mga big channel, hindi na sila nagsasabi ng like, comment, and subscribe dahil ang laki na nila. Hindi na sila nagsasabi ng ganyan. Kaya sa atin tong mga small channel, mga ganon, mga small channel, kailangan pala natin to. So, sa ending mo, wag mong kalimutan talaga na yayain ako. So, for example, sabihin mo if nakabigay ito ng educate sa'yo yung video ko ngayon, or na-happy ka ba sa video ko ngayon? Please naman, if na-happy ka ngayon or na-enjoy mo yung video natin today, please naman pa-like, comment, and subscribe o ganon. So, which is, yes, niyayaya mo kami ba? And always, ipasabi talaga dyan na comment down below. Sabihin mo talaga, please naman guys, mag-comment kayo sa ibaba. And yes, I will, sabihin mo na magre-reply ka agad sa mga comment namin. Okay, para, may commentary tayo sa, ibaba ng comment section sa YouTube. Okay, dyan tayo magkita-kita sa comment natin. Okay, because it's very important guys na engage talaga. That's the engagement talaga yung pagko-comment mo sa dyan sa comment natin section. It is very helpful talaga mag-comment ka, mag-like ka, mag-subscribe ka. Yes, so always reply. If kaya mo lang i-reply agad, please reply agad. Huwag mo kalimutan mag-reply sa mga comment namin. Yes, very important yan. Reply ka. I-replyin mo kami. Bago ka pa kasi sa YouTube, nalilito ka pa. Pero kung kaya mo naman siya i-search, kung kaya mo siyang i-search mo na kung paano i-connect yung mga video mo sa video mo today. For example lang, dahil sa last part ng video mo, pwede sabihin nyo doon na thank you for watching today's video guys, and I hope nga i-watch nitong mga watch this next video naman, pa-watch naman ng mga next video natin. Then nandyan din ako, nagluluto ako ng mga iba-iba luto dyan. So I hope na i-watch nitong video na to sa next, okay? Dahil kikita tayo doon. So, I will see you there sa next video natin. So, pag kaya mo ng ganyan, na makonect mo na yung mga ganitong next video mo, i-connect mo dyan sa video mo ngayon, yung mga next video mo, para dadalhin kami sa dadalhin kami ni YouTube doon sa next video mo kapag nanood pa kami hanggang anong oras. Okay, so continuous lang ang yung mga video mo na pop up, lalabas para mag-watch ako. Kahit busy ako, nandyan lang siya dahil nako-connect mo sila lahat sa isang video, lahat ng video mo. So kung hindi mo pa alam yan, mag-search ka lang yan, marami na gano'n na paano i-connect yung mga video mo sa next video mo. Sa video mo ngayon, sa next video mo. Parang ganito, okay? Watch this next video dahil nandyan ako nung, about din sa how to start your new upload dito sa YouTube 2026. Parang ganun lang. So, I hope na hindi ka na malito na masyado dahil nag-guide kita ngayon. So, I hope gawin mo yan. I-try mo gawin, okay? Try mo gawin sa video mo na unti-unti para ma-practice mo yung mga kailangan mong i-practice dito sa video, sa editing, na i-upload mo mga video na dapat mo i-edit and i-upload mo sa YouTube natin. Okay, follow the guidelines today na ini-discuss ko through my experience ang ginagawa ko ngayon sa sarili ko. Okay, so yan lang ang video natin today, and yes, I will see you. Of course, don't forget to like and subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe ngayon, please naman subscribe there because yes, gagawa pa ako ng more content na ganito para makatulong sa iyo, maka-guide sa iyo. I-guide natin yung mga upload nyo, mga video mo, kung ano ba ang mga dapat nating gawin para ma-guide kayo ng straight dito sa YouTube. Then dyan din ako galing. Alam ko yan na ang hirap talaga pag walang guide dyan, Angel. Parang walang naka-guide sa'yo. So, yes, dito ka lang, watch ka lang sa akin dito, i-subscribe mo yan, i-like mo yan, mag-comment ka down below para mag-guide kita ng
mag-guide kita ng kagaya ng mga ginagawa ko ngayon sa YouTube. Okay? So, yes, I will see you in the next one.